Sa gitna ng sikat at makulay na lungsod ng Maynila, hindi pa man lubusang naglalaho ang mga ilaw ng tanghalan, isang sikat na mga awit ang nasa rurok ng tagumpay. Ngunit sa likod ng kanyang nagniningning ng ngiti ay mayroong isang nakamamatay na lihim. Isang maagang umaga, natuklasan ang isang malaking speaker box na nakatiwangwang sa isang daanan. Sa loob nito ay ang bangkay ng mga awit, nakasuot ng cream-colored na damit at nakakulong, wala ng buhay. 4 na pulis ang nakapaligid, tahimik, may matinding tensyon sa kanilang mga mata. Ang kaso ay agad na nagdulot ng gulat sa buong syudad. Sa likod ng kasikatan ay isang katotohanang ikinakilabot ng lahat, ang natuklasan sa baybayin ng Pasig. Ang Maynila sa mga huling araw ng Disyembre ay karaniwang balot ng malamig at maaliwalas na simoy. Sa madaling araw, makapal ang hamog na para bang kurtinang nakatakip sa buong kalangitan. Sa kahabaan ng daan patungo sa Baseco, Pasig Delta, isang lupain sa tabi ng ilog na ginagamit para sa mga malalaking kaganapan ng mga dilaw na ilaw kalsada ay hindi pa lubusang patay. Ang liwanag ay humalo sa hamog na bumubuo ng isang malabong ulap na nakalutang sa itaas. Ang hangin mula sa ilog Pasig ay umiihip, nagdadala ng lamig na gumagapang sa balat, dahilan upang ang mga naglalakad ay itaas ang kanilang mga kwelyo at yumuko habang nagmamadaling humakbang. Si Mang Ben, isang lalaki na lampas sinta at nakatira sa Tondo, ay may kaugalian pa ring magbisikleta papunta sa baybayin ng ilog tuwing umaga. Dati siyang construction worker, ngunit mula nang magretiro, nabubuhay siya sa pangingisda at paghuli ng hipon sa ilog. Kilala na ng Baseco Pasig Delta ang payat niyang pangangatawan, ang kanyang kupas na asul na jacket, at ang kanyang mga puting bota na puno ng putik. Nang umagang iyon, mas mabagal ang paglalakad ni Mang Ben kaysa dati. Ang daan ng lupa patungo sa baybayin ay dinaanan ng mga truck na nagdala ng kagamitan para sa isang event noong nakaraang araw, nag-iwan ng malalalim na bakas ng gulong. Ang lugar na karaniwang maingay kapag may event sa pagtatapos ng taon ay ngayoy malawak at walang laman. Tanging ang mga sirang balangkas ng entablado, ilang kupas na tarpaulin, at ang pinakamahalaga, maraming nakakalat na malalaking speaker box. Ang bawat isa ay luma, ang ilan ay may yupi, naghihintay na dalhin o itapon bilang basura. Hindi karaniwang pinapansin ni Mang Ben ang mga bagay na ito, ngunit may isang speaker box na nakatayo ng nakatagilid sa isang sulok at ang likod na takip nito ay bahagyang nakabukas. Ang nakakuha ng kanyang atensyon ay hindi ang hugis nito kundi ang isang hindi kanais-nais na amoy na humahalo sa simoy ng ilog. Huminto siya, nanahimik saglit at sinubukang amuyin, isang mabahong amoy, halo ng putik at isang bagay na nakakasuklam parang karne na matagal nang nakaimbak. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang malabong liwanag ng umaga ay sumilip sa siwang ng takip ng box. Tumatama ito sa isang maputlang kulay sa loob. Yumuko si Mang Ben, kinikipot ang mga mata. Ang kulay na iyon ay hindi tela, hindi papel, kundi balat ng tao. Sa sandaling makita niya ito, bumilis ang tibok ng kanyang puso at nanginginig ang kanyang mga kamay. Umurong siya at sumigaw, isang sigaw na bumutas sa makapal na hamog. Ang sigaw ni Mang Ben ay nagpalingon sa ilang nag-jogging malapit doon. 2 kabataan ang mabilis na tumakbo. Tiningnan nila ang loob at silang 3 ay napipi. Sa loob ng speaker box, isang babae ang nakabaluktot, nakabalot sa isang kulay abo na kumot na wool. Ang kumot ay bahagyang nakabukas, nagpapakita ng mahaba, kulay dark brown na buhok, namumutlang labi at maputlang mukha. Sa kanyang leeg ay may isang mahaba, dark violet na pasa, malinaw na bakas ng isang panyo o tela na mahigpit na humigpit. Diyos ko, sino yan? Bulong ng isang kabataan. Ang isa naman ay kinuha ang telepono at tumawag sa PNP. Wala pang 15 minuto. Dumating ang 2 sasakyan ng pulis. Agad na kinordonan ang lugar. Dumarami ang mga usisero. Si P, Luted Col, Rey Nolasco,
pinuno ng PNP Criminal Investigation Division ng Maynila ay bumaba sa kotse, nakasuot ng makapal na jacket at may malamig na mukha. Ang kumot ay binuksan ng paunti-unti sa ilalim ng matalim na ilaw ng flashlight. Ang babae sa loob ay tila nasa kalagitnaan ng 20s, nakasuot ng cream-colored na damit at manipis na cardigan. Ang kanyang mukha, bagamat wala ng buhay, ay nagpapanatili pa rin ng magagandang tampok. Mayroon pa ring isang maselang pilak na singsing sa kanyang kaliwang daliri. Isang opisyal ang yumuko at may ibinulong sa Lieutenant Colonel. Tumango si Nolasco. Kinikipot ang kanyang mga mata. Maaaring si Lia Montefalco, aniya. Ang sikat na mang-aawit sa mga music lounge ng Malate. Nawawala siya halos isang buwan na. Ang pangalang Lia Montefalco ay mabilis na kumalat sa mga tao na sinundan ng bulungan at mga titig ng pagkagulat. Maraming tagahanga ang naaalala pa ang kanyang makabagbag damdaming boses sa entablado at nagtataka kung bakit siya biglang naglaho. Walang sino man ang nag-akala na ang sagot ay nasa isang lumang, malamig na speaker box sa tabi ng ilog. Nagsimulang magtrabaho ang PNP Scene of the Crime Operations, SOCO team. Nakita nila ang ilang piraso ng buhok, mga bakas ng putik sa ilalim ng box at isang gasgas na metal sa likurang gilid. Lahat ay kinuhaan ng litrato, inipon at sinelyuhan. Nang ang bangkay ay dinala sa ambulance, isang malamig na hangin ang humampas sa baybayin, tinangay ang amoy ng ilog at ang amoy ng malupit na katotohanan na unti-unting lumalabas. Humarap si P. Lieutenant Corlen Nolasco sa kanyang team. Una, kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng biktima. Pangalawa, hanapin ang lahat ng CCTV sa lugar na ito at sa lahat ng daanan papasok at palabas. At huwag kalimutang itala ang bakas sa leeg. Ang kulay abong panyo ang maaaring susi. Tumingin siya sa ilog Pasig na balot ng hamog. Kung nasaan man ang naglagay ng mga awit na ito sa speaker box, inaakala niyang siya ay ligtas. Ngunit ang Maynila sa tag-ulan ay hindi kailanman nagtatago ng lihim ng matagal. Ang pag-aalis ng tabing at ang mga unang pahiwatig. Umalis ang ambulance na nagdadala ng bangkay. Bumabaybay sa makapal na hamog ng isang madaling araw sa Maynila. Sa loob ng sasakyan, ang dalawang forensic technician ay may seryosong ekspresyon. Ang kanilang mga mata ay nakatuon lamang sa selyadong lalagyan ng bangkay. Sanay na sila sa amoy ng patay, ngunit tila mas mabigat ang hangin ngayong umaga kaysa karaniwan. Hindi lang dahil ang biktima ay isang batang babae, kundi dahil sa pangalang Lia Montefalco, na minsang nagpaibig sa marami. Sa PNP Crime Laboratory, handa na ang isang grupo ng mga eksperto. Si Dr. Elias Cruz, ang forensic pathologist na may higit sa 20 taon ng karanasan, ay binuksan ang file at sinimulan ang proseso ng pagsusuri. Sa malamig na silid, ang puting ilaw ay tumama, sumasalamin sa maputlang balat ng biktima. Kalmado si Dr. Cruz na itinala ang bawat detalye. Sa leeg ay may isang mahabang bruise na may hindi pantay na mga gilid na tumutugma sa pagkasakal ng isang malambot, makapal na bagay na humigit kumulang 3 hanggang 4 na sentimetro, malamang isang scarf o isang hinabing tela. Walang tanda ng sexual assault. Sa kaliwang braso malapit sa siko ay may gasgas na humigit kumulang 3 sentimetro, posibleng dulot ng gilid ng mesa o isang katulad na matigas na bagay sa panahon ng pakikibaka. Sa ilalim ng kuko ng kanang kamay, natagpuan ang ilang piraso ng kulay abong hibla ng tela kasama ng ilang skin cells ng tao. Ang damit ay buo, walang tanda ng matinding pagpunit. Ang amoy sa buhok at damit ay isang halo ng isang sikat na women's perfume at isang men's deodorant na may amoy kahoy at usok. Tumingala si Dr. Cruz kay P. Lieutenant Col. Nolasco na nakatayo at nagmamasid. Ang oras ng kamatayan ay nasa pagitan ng 11:30 p.m. kagabi at 1 a.m. ngayong umaga. Namatay ang biktima dahil sa pagkasakal, malamang sa isang maikli at biglaang pakikibaka. Ang panyo o tela
na ginamit upang sakalin ay may materyal na wool, nag-iwan ng hibla sa ilalim ng mga kuko. Ang amoy ng men's deodorant sa damit ng biktima ay isa ring kapansine-pansing detalye. Tumango si Nolasco at isinulat ito sa kanyang notebook. Para sa kanya, ang bawat salita mula sa forensic doctor ay isang piraso ng puzzle na kailangang ilagay sa tamang lugar sa kabuuan ng larawan. Ingatan ang lahat ng sample ng hibla at skin cells. Ipadala agad para sa DNA testing. Ito ang maaaring maging mahalagang link. Samantala, sa information reception room, isang batang babae ang pumasok. Ang mga mata ay namumula sa kakulangan ng tulog. Ito ay si Bea Chavez, ang artist manager at pinakamalapit na kaibigan ni Leah sa industriya. Naglakad siya patungo sa reception desk, nanginginig ang boses. Narinig ko sa balita at online na may natagpo ang babae na kamukha ni Leah. Pwede ko po bang kilalanin? Dinala ng isang opisyal si Bea sa silid. Nang bahagyang buksan ang tela na nakatakip sa bangkay, humagulgol siya, tinatakpan ang mukha ngunit hindi napigilan ng hikbi. Si Leah! Diyos ko! Si Leah nga! Pagkatapos niyang kumalma, umupo si Bea Chavez at hinarap si P. Madge Arnel Reyes, ang investigator, upang magbigay ng impormasyon. Ang kanyang boses ay paos ngunit ang bawat pangungusap ay malinaw. Bihira na lang magpakita si Leah nitong huli. Sabi niya gusto niyang maghanda ng bagong project, isang balad ni Gino Perez, isang sikat na composer. Ang asawa niya, si Kian Del Rosario, isang video director, ang inilaan na mamahala sa buong music video. Ngunit nitong mga nakaraang buwan, madalas silang mag-away tungkol sa pera at sa image niya. Gusto ni Kian na maging mas daring si Leah, samantalang gusto ni Leah na panatilihin ang kanyang malumanay na estilo. Alam mo ba kung kailan mo huling nakita si Leah Montefalco? Tanong ni Reyes. Pinunasan ni Bea Chavez ang kanyang luha. 3 araw nang nakalipas, pumunta siya sa sound studio ni Dennis Deng Ramos sa Malate para pakinggan ang mix. Pagkatapos, sabi niya dadaan siya sa luma nilang kondo para kumuha ng ilang gamit. Hindi ko na siya matawagan. Noong una, inakala kong gusto lang ni Leah na manahimik ng ilang araw. Hindi ko inakala. Mabilis na nagtala si Reyes. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagiging seryoso. May kulay abubang wool scarf si Leah? Meron. Tumango si Bea. Gustong-gusto niya iyon. Sabi niya, regalo iyon mula sa isang shoot sa Tagaytay. Kapag malamig, lagi niyang sinusuot iyon. Teka, kung may bakas ng panyo sa leeg ni Leah. Tumahimik siya at muling umakyat ang luha sa kanyang mga mata. Habang kinukunan ng statement ang manager, nakolekta ng technical team ang data mula sa mga CCTV malapit sa Baseco, Pasig Delta. Isang malabong footage bandang 12:30 AM ng madaling araw ay nagpakita ng isang dark-colored pickup truck na bumababa sa Delta at huminto ng ilang minuto. Pagkatapos, lumitaw ang isang silver-colored SUV. 2 lalaki ang bumaba. Ang kanilang mga anino ay natakpan sa likod ng mga kagamitan ng entablado. Hindi makita ng malinaw ang kanilang mukha, ngunit ang oras at lokasyon ay tumugma sa tinatayang oras ng kamatayan ng biktima. Tinitigan ni Nolasco ang screen at itinuro ang isang lugar. Kordonan agad. Hanapin ang lahat ng CCTV sa kahabaan ng ruta mula sa kondo ni Leah papunta sa Delta. I-check din ang mga paradahan ng sasakyan malapit doon at lalo na tukuyin agad kung sino sa contact list ni Leah ang may silver SUV at dark pickup truck. Kinahapunan, dumating ang investigation team sa condo unit kung saan nakatira si Leah at ang kanyang asawa. Ang kondo ay nasa ika. 11 palapag ng isang service apartment, ang mga bintana ay nakaharap sa isang kalye na puno ng puno. Malamig ang hangin sa loob, ang mga gamit ay nakaayos ngunit tila may kalat sa sofa sa sala. Nakita ng investigator ang isang piraso ng kulay abo na hibla ng wool na nakakabit sa puwang ng kutsyon. Sa tabi ng wooden table ay may isang maliit na gasgas, kasing taas ng balakang ng isang matanda. Ang doorknob ng silid-tulugan ay may mga bagong fingerprint at ang lababo sa kusina ay tuyo,
Ngunit sa basurahan ay may isang piraso ng tissue na may makeup at wool fiber. Nang buksan ang aparador ng damit, walang laman ang drawer ng mga scarf. Tanging isang piraso ng papel na may sulat ni Leah ang naiwan. Hand wash only. Don't wring hard. Wool stretches easily. Sa tabi nito ay isang walang laman na kahon ng singsing at isang larawan ng kasal ni Leah at Kian. Ang kanilang nagniningning ng ngiti ay parang nang-iinis sa kasalukuyang sitwasyon. Yumuko si Reyes, maingat na inobserbahan ang hibla ng wool at inilagay ito sa isang selyadong bag. Naisip niya, kulay abong scarf, hibla ng wool na tumutugma sa pinangyarihan, men's deodorant, at ang oras ng kamatayan ay tumugma sa oras na hindi kayang patunayan ng asawa ng biktima ang kanyang alibi. Lahat ay nagsisimulang magkaugnay. Bago umalis sa kondo, nakatanggap si Reyes ng tawag mula sa team na nagpapatunay ng sasakyan. Ang silver SUV ay pag-aari ni Kian Del Rosario. Ang dark pickup truck ay nakarehistro sa pangalan ni Dennis Deng Ramos, ang may-ari ng sound studio. Nang marinig ni P. Lieutenant Coral Nolasco ang ulat, ang kanyang mga mata ay nagningning ng malamig na liwanag na pamilyar kapag naamoy na niya ang katotohanan. Imbitahan ang 2 taong ito bukas para sa interogasyon. Simulan natin sa kanilang schedule noong gabing iyon at huwag kalimutang magtanong tungkol sa panyo, ang interogasyon at ang pag-amin. Kinabukasan, ang Maynila ay nanatiling kulay abo at malamig. Ang tunog ng mga busina ng sasakyan ay tila nalunok ng makapal na hamog. Sa himpilan ng PNP CID, maaga nang dumating si P. Lieutenant Cornolasco. Naghihintay siya sa 2 mahahalagang tao ng araw na ito, ang mga taong pinatutungkulan ng lahat ng ebidensya. Ang unang pumasok ay si Kian Del Rosario. Siya ay matangkad, payat, nakasuot ng itim na jacket at may scarf sa leeg. Ang kanyang buhok ay maayos na suklay, ngunit ang kanyang mga mata ay may malalim na eye bags at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagod. Umupo siya, sinubukang maging kalmado. Sa harap niya ay si P. Madge Arnel Reyes at sa tabi niya ay isang opisyal na nagtatala. Nagsimula si Reyes sa mga pangunahing tanong tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, trabaho at katayuan sa kasal. Dahan-dahan sumagot si Kian. Mahina ang boses. Inamin niya na kasal sila ni Leah ng higit sa 3 taon. Sa simula, masaya ang kanilang kasal. Pareho silang nagtatrabaho sa industriya ng entertainment. Siya ang nangangasiwa sa produksyon at video editing. Si Leah ang mga awit. Ngunit sa nakalipas na 1 taon, ang panggigipit sa pananalapi at ang pagkakaiba ng pananaw ay naging dahilan ng kanilang tuloy-tuloy na pag-aaway. Nang tanungin tungkol sa gabi ng insidente, sinabi ni Kian na umalis siya sa kondo bandang hating gabi upang pumunta sa editing studio. Nanatili siya doon hanggang madaling araw. Hindi niya matandaan ang eksaktong oras at hindi makapagbigay ng sino man na makapagpapatunay kung kailan siya umalis sa studio. Binaliktad ni Reyes ang isang pahina ng file at tinanong ng kalmado ang tungkol sa kulay abo na wool scarf na madalas gamitin ni Leah. Saglit na natigilan si Kian. Sinabi niya na binili niya ang scarf sa isang handicraft shop upang iregalo sa kanyang asawa noong nakaraang tag-ulan. Hindi niya alam kung nasaan ang scarf ngayon at iginiit na matagal na siyang hindi niya ito nakita na ginagamit. Ang susunod na tanong tungkol sa paggamit niya ng deodorant na may amoy kahoy ang nagpatuwid sa kanyang pagkakaupo, bahagyang nagbabantay ang kanyang mga mata. Inamin niya na iyon ang brand na ginagamit niya araw-araw. Hindi nagkomento si Reyes, nagtala lamang ng maingat. Tumagal ng mahigit 1 oras ang interogasyon. Sa buong panahong iyon, sinagot ni Kian ang halos lahat ng tanong ngunit umiwas sa paglalarawan ng mga detalye ng oras. Nang matapos, humingi ng pahintulot si Reyes na pansamantalang kunin ang kanyang telepono at suriin ang kanyang silver SUV. Sa parking lot, nakatigil ang sasakyan ni Kian sa ilalim ng isang puno.
Ang SOCO team ay maingat na nagsuri at natuklasan ang isang kulay abo na hibla ng wool sa puwang ng likurang upuan, nakapareho ng kulay ng hibla na natagpuan sa ilalim ng kuko ng biktima. Sa trunk ng sasakyan ay may isang hugis parihaba na bakas ng alikabok, halos kapareho ng laki ng isang lalagyan ng kagamitan sa tunog at isang maliit na gasgas sa gilid ng trunk. Lahat ay sinelyuhan at ipinadala para sa testing. Ang pangalawang inimbitahan ay si Dennis Deng Ramos, ang may-ari ng sound studio kung saan dumaan si Leah bago siya nawala. Si Deng ay isang lalaki na lampas 30, matipunong pangangatawan at nakasuot ng simpleng damit. Pumasok siya sa silid ng kalmado ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na sumusulyap sa paligid. Kinumpirma ni Deng na pumunta si Leah sa studio ng gabing iyon para pakinggan ang mix. Nanatili siya nang wala pang isang oras at umalis, na sinasabing kukuha siya ng ilang gamit sa luma nilang kondo. Nang tanungin tungkol sa CCTV footage na nagpapakita ng kanyang dark pickup truck malapit sa kondo ni Leah ng gabing iyon, nagulat si Deng at ipinaliwanag na nagkataon lang siyang dumaan. Nanatiling mahinahon ang boses ni Reyes ngunit hindi niya pinalampas ang detalye. Tinanong niya kung bakit ang sasakyan ni Deng ay naroroon sa Baseco Pasig Delta bandang 1 a.m. Tumahimik si Deng ng matagal. Pagkatapos ay sinabi niyang madalas siyang pumunta doon para manigarilyo at mag-isip kapag hindi siya makatulog. Iginiit niya na wala siyang nakita doon at walang kinalaman sa pagkamatay ni Leah. Gayunpaman, nang banggitin ni Reyes ang pagtuklas ni Mang Ben at ng dalawang nag-eehersisyo sa bangkay sa speaker box at sinabing may witness na nakakita ng dalawang sasakyan na huminto nang magkalapit sa Delta, nagbago ang kulay ng mukha ni Deng. Nagsimula siyang sumagot ng mas maikli at umiwas sa pagtingin ng diretsyo sa investigator. Pagkatapos ng interogasyon, binayagan sina Kian Del Rosario at Dennis Ramos na umuwi ngunit mahigpit silang binabantayan. Tinipon ni P, divided by Letento Col. Nolasco ang buong investigation team, nagutos na suriin ang lahat ng CCTV sa mga ruta na nagkokonekta mula sa kondo ni Leah papunta sa Delta at pabilisin ang DNA testing ng mga hibla ng wool at skin cells. Sa labas ang panahon ay nanatiling kulay abo at malamig, ngunit sa conference room uminit ang hangin dahil sa mga pahiwatig na unti-unting nagkakaugnay. Kailangan lang ng isang huling link at magiging malinaw ang lahat. Kinahapunan, bumalik ang surveillance team na may bagong impormasyon. Natagpuan nila ang isang living witness na malapit sa Delta, isang lalaking nagngangalang Manong Cardo. Si Manong Cardo, nasa edad 50s, ay nangingisda sa Ilog Pasig. Ang kanyang maliit na bangkang kahoy ay karaniwang nakatali malapit sa lugar kung saan natagpuan ang speaker box. Umupo si Manong Cardo sa harap ng mesa ni P. Madge Reyes. Ang kanyang magaspang na mga kamay ay nakalagay sa kanyang hita. Kinuwento niya na ng gabing iyon, bandang 1 a.m. Naghihila pa rin siya ng lambat dahil mabagal ang pagtaas ng tubig. Mula sa kanyang bangka, nakita niya ang mga headlight na dumaan sa hamog at isang dark pickup truck ang bumaba sa Delta. Matagal huminto ang sasakyan, nakapatay ang makina ngunit bukas ang ilaw. Pagkatapos lamang ng ilang minuto, lumitaw din ang isang silver SUV. Nakita niya ang dalawang lalaki na bumaba, nakatayo ng magkalapit at nag-uusap. Mahina at nagmamadali ang boses. Pagkatapos, binuksan nilang dalawa ang trunk ng SUV. Kumuha ng isang malaking bagay na nakabalot ng mahigpit at dinala ito patungo sa tumpok ng kagamitan ng entablado. Hindi nakita ni Manong Cardo ang kanilang mukha dahil mahina ang ilaw at pareho silang nakasuot ng baseball cap na nakababa. Ano ang nangyari pagkatapos? Tanong ni Reyes. Inilagay nila iyon sa tabi ng ilang speaker box, tila inayos saglit. Pagkatapos ay bumalik sila sa sasakyan. Nauna ang pick-up, sumunod ang silver SUV. Nagtaka ko, ngunit naisip ko na baka mga tao sila ng event na naglilinis sa gabi, kaya hindi ko na pinansin. Sagot ni Manong Cardo. Ang salaysay ng witness ay tumugma sa malabong larawan sa CCTV.
Kinumpirma nito na parehong sina Kian Del Rosario at Dennis Ramos ay naroroon sa Baseco, Pasig Delta sa oras ng kamatayan ng biktima at nang itapon ang bangkay. Nang ipadala ang ulat, matagal na nag-isip si P. Lieutenant Col Nolasco. Alam niya na ang salaysay ng witness ay isang bahagi lamang ng katotohanan, ngunit ito ay nagdulot ng malaking panggigipit sa dalawang lalaking pinaghihinalaan. Nagpasya siyang hindi sila ipatawag ng sabay-sabay, kundi paghiwalayin upang obserbahan ang kanilang reaksyon. Nang gabing iyon, ang resulta ng forensic testing mula sa crime lab ay dumating. Ang kulay abong hibla ng wool na natagpuan sa ilalim ng kuko ng biktima at ang hibla ng wool na kinuha mula sa puwang ng upuan ng silver SUV ni Kian Del Rosario ay magkatugma sa komposisyon, kulay ng tina at uri ng paghabi. Lalo na, ang hibla ng wool ay may bakas ng human skin cells na ang DNA ay tumugma sa sample ni Kian Del Rosario. Binaliktad ni P. Lieutenant Col Nolasco ang resulta. Ang kanyang mga mata ay naging matalas. Naghanda siya ng interrogation room. Imbitahan si Kian Del Rosario kaagad bukas ng umaga. Kinabukasan, malamig at maalinsangan pa rin ang Maynila. Sa interrogation room, nakaupo si Kian Del Rosario sa harap ni Reyes. Ang kanyang mukha ay pagod ngunit sinubukang maging kalmado. Inilagay ni Reyes sa harap niya ang resulta ng DNA testing. Ang kanyang boses ay hindi mataas ngunit determinado. Mr. Del Rosario, paano mo ipapaliwanag ang paglitaw ng iyong DNA sa hibla ng wool na natagpuan sa ilalim ng kuko ng iyong asawa at bakit kayong dalawa at ang iyong sasakyan ay naroroon sa Baseco, Pasig Delta sa mismong oras na inilagay ang bangkay sa speaker box? Matagal na nanahimik si Kian, nakatingin sa papel sa mesa. Pagkatapos ay malakas siyang huminga na para bang inalis niya ang isang mabigat na pasanin. Nang gabing iyon, nag-away kami. Sabi niya aalis na siya. Dala ang panyo at ilang gamit. Nawala ako sa kontrol. Hinawakan ko siya. Pagkatapos sinakal ko ang panyo. Ilang segundo lang. Pero nang bitawan ko, nahinto ang kanyang boses. Naging paos. Nagpanik ako. Tinawagan ko si Deng. Hindi ko alam ang gagawin. Humingi lang ako ng tulong. Dumating si Deng at dinala namin siya sa Delta. Alam kong mali. Sinira ko ang lahat. Sa pagtatapos ng umaga, inimbitahan din si Dennis Deng Ramos. Nang ipaalam sa kanya ng investigator ang statement ni Kian, namutla ang mukha ni Deng. Inamin niya na tumanggap siya ng tawag sa gabi. Nataranta ang boses ni Kian na nagsasabing patay na si Leah. Inisip ko, kung tatawag ako agad sa pulis, babagsak ang lahat. Hindi ko kayang tumanggi. Nagmaneho ako at nang dumating ako wala nang buhay si Leah. Inilagay namin siya sa speaker box sa Delta. Alam kong mali pero wala akong maisip noon. Ang statement ng dalawa ay tumugma sa nakita ng witness at ng CCTV. Konklusyong at sentensya. Pagkatapos ng statement ni Kian Del Rosario at Dennis Ramos, pumasok ang buong investigation team sa yugto ng pagpapatibay ng file, pagkolekta ng ebidensya upang isagawa ang pag-aresto. Alam ni Pilot Col Nolasco na kahit umamin ang dalawang lalaki, kailangan pa ring patunayan ang lahat ng mahigpit sa harap ng batas. Ang isang pag-amin ay simula pa lang. Ang huling hatol ay manggagaling sa korte, batay sa malinaw at kumpletong ebidensya. Ang urgent search warrant ay nilagdaan kinahapunan din. Una ay ang condo unit kung saan nakatira sina Kian at Leah. Bumalik ang technical team sa pinangyarihan. Sa pagkakataong ito ay tumutok sa mga lokasyong direktang nauugnay sa paglalarawan ni Kian. Sa carpet ng sala, sa ilalim ng manipis na hibla, nakita nila ang isang maputlang brown stain. Ang mabilis na pagsusuri ay nagpakita na ito ay dugo ng tao. Ang blood type na ito ay tumugma sa kay Leah Montefalco. Malapit doon, sa gilid ng wooden table kung saan natuklasan ang gasgas dati, nakita ng team ang isang buhok ni Leah na nakakabit sa puwang ng mesa. Ang ugat ng buhok ay may tuyong dugo. Sa silid tulugan,
Ang drawer sa tabi ng kama ni Kian ay may isang maliit na tela na bag. Sa loob ay ang kulay abo na wool scarf. Ang scarf ay mabilis na nakatupi at ang isang hibla ng wool ay nakalaylay ng suriin. Ang hibla na ito ay tumugma ng perpekto sa hibla na natagpuan sa ilalim ng kuko ng biktima. Inaresto si Kian Del Rosario kinagabihan din sa kondo ng isang kaibigan. Hindi siya naglaban. Yumuko lang ng basahin ng mga pulis ang warrant. Ang ilaw ng pasilyo ay tumama sa kanyang mukha. Ang kanyang matatalim na tampok ay mukha ngayong pagod at malungkot. Kasabay nito, isinagawa rin ang warrant of arrest kay Dennis Deng Ramos. Inaresto siya sa kanyang sound studio kung saan umuugong pa rin ang hindi natapos na musika. Sa desk, kinuha ng SOCO team ang ilang dokumento, isang hard drive na nag-iimbak ng data at isang notebook ng mga appointment. Sa pahina na nagtatala ng araw ng insidente ay may isang sulat kamay. Meet D. Kian Baseco Pasig Delta, midnight. Sa himpilan, pareho silang ikinulong upang isailalim sa investigasyon. Pinanatili ni Kian Del Rosario ang kanyang statement. Siya ang direktang nagdulot ng pagkamatay ni Leah sa gitna ng kanilang pag-aaway. Si Deng Ramos naman ang tumulong sa pagtatapon ng bangkay. Inamin ni Deng na una niyang inakala na tutulungan lang niya ang kanyang kaibigan na itago ang katotohanan sa loob ng ilang araw. Ngunit ang lahat ay lumayo na sa tama. Ang mga resulta ng forensic testing ay nagpatibay sa statement. Ang DNA mula sa skin cells sa hibla ng wool ay tumugma kay Kian Del Rosario. Ang mga fingerprint ni Kian at Deng ay lumabas sa speaker box, ang bakas ng dugo sa kondo, ang buhok, at ang gasgas sa mesa ay nagpapatunay na nagkaroon ng commotion doon bago namatay ang biktima. Nang sapat na ang file, inilipat ng PNP ang kaso sa prosecutor's office upang isampa ang kaso. Ang pagdinig ay itinakda sa isang araw sa simula ng summer, ngunit ang panahon sa Maynila ay nanatiling malamig at nakakapigil. Ang hatol at ang alaala. Ang session hall ng Regional Trial Court RTC ay siksikan sa mga reporter, usisero at mga dating tagahanga ni Leah Montefalco. Si Kian Del Rosario ay dinala. Nakasuot pa rin ng kanyang madilim na jacket, ang mukha ay payat. Sumunod si Dennis Ramos, nakayuko at umiiwas sa lahat ng tingin. Umupo sila sa upuan para sa mga akusado na kaharap sa Judiciary Council. Binasa ng representative ng prosecutor's office ang charge sheet ng malinaw at kumpleto. Si Kian Del Rosario ay kinasuhan ng parricide, pagpatay sa asawa, at desecration of a corpse. Ang pinakamataas na parusa ay reclusion perpetua, panghabang buhay na pagkakakulong. Si Dennis Ramos ay kinasuhan ng accessory to parricide, tumulong sa pagtatapon ng bangkay. Ang mga witness ay sunod-sunod na inimbitahan. Si Manong Cardo ay nagkuwento ng kanyang nakita ng gabing iyon, ang boses ay mababa at matatag. Ipinakita ng technical team ang CCTV footage, ang mapa ng ruta ng dalawang sasakyan kasama ang lahat ng resulta ng testing. Nang dumating ang bahagi ng defense, isang pangungusap lang ang sinabi ni Kian Del Rosario. Tinatanggap ko ang lahat ng parusa. Pinabayaan ko ang galit na sirain ang lahat. Si Dennis Ramos naman ay hindi makahinga. Mali ako dahil hindi ako pumigil kundi tumulong pa sa pagtatapon. Humihingi ako ng tawad sa pamilya ni Leah. Adela. Matapos mag-deliberate, hinatulan ng Judiciary Council si Kian Del Rosario ng reclusion perpetua para sa parehong kaso. Si Dennis Ramos ay hinatulan ng 10 taong pagkakakulong. Ang sentensya ay nagtapos ngunit ang epekto nito ay matagal na mananatili sa puso ng mga nakasaksi. Si Leah Montefalco ay dinala ng pamilya sa kanilang bayan sa Batangas para ilibing. Sa kanyang libingan, ang mga puting bulaklak ay laging naroroon bilang isang huling paalam mula sa mga tagahanga na minahal ang kanyang boses. Matapos magsara ang korte, naramdaman ng mga naiwan ang kawalan na iniwan ni Leah. Sa kanilang bayan, isang maliit na baryo sa gilid ng isang malaking ilog, ang hangin ay mabigat pa rin tulad ng araw na siya ay namatay.
Ang bagong tambak na libingan ay may amoy pa rin ng basang lupa at napapalibutan ng mga puting bulaklak na ipinadala ng mga tagahanga. Tuwing dapit hapon, ang ina ni Leah, isang babae na lalong nagkauban pagkatapos ng kaso, ay madalas na nakaupo sa tabi ng altar ng kanyang anak. Sa altar ay ang larawan ni Leah na nakasuot ng puting damit, malumanay na ngumingiti na parabang nakatingin sa isang kinabukasan na puno ng pag-asa. Ikinuwento niya na mula bata pa si Leah mahilig na siyang kumanta, nakatayo sa harap ng salamin na may hawak na lumang suklay bilang microphone. Nang imbitahan ang kanyang anak sa entablado ng music lounge sa unang pagkakataon, itinago niya ang tiket bilang alaala. Ngunit nang pumasok siya sa mga ilaw ng entablado, nagsimula ring harapin ni Leah ang mga hindi nakikitang panggigipit. Ang masikip na schedule, ang mataas na inaasahan mula sa mga tagahanga, ang mahigpit na pangangailangan ng music industry. Lahat ay nagdulot ng pagod sa kanya. Ibinahagi ni Bea Chavez, ang manager, na may mga pagkakataon na gusto ni Leah na pansamantalang umalis sa Maynila upang bumalik sa bahay ng kanyang ina at maghanap muli ng inspirasyon. Pumasok si Kian Del Rosario sa buhay ni Leah sa isang yugto kung saan kailangan niya ng suporta. Dati siyang kasama, ang taong nasa likod ng pinakamatitingkad na imahe ni Leah. Ang mga music video shoot na tumagal hanggang madaling araw, ang mga biyahe upang kumuha ng larawan para sa album cover. Nagtawanan at nagbahagi sila ng mga pangarap. Ngunit ang kalupitan ng industriya, kasama ang panggigipit sa pananalapi, ay nagpabago sa pag-ibig na yon sa mga away. Si Dennis Deng Ramos, ang kasabwat sa kaso, ay pamilyar din sa mga taong nasa musika. Nakipagtulungan na siya sa maraming batang mga awit, kasama na si Leah. Minsan, sinabi ni Deng na itinuring niya si Leah na parang kapatid, ngunit hinayaan niyang mahulog ang kanyang sarili sa maling desisyon nang sundin niya ang tawag ni Kian para sa tulong. Matapos ang araw ng sentensya, patuloy na nag-uusap ang mga tao online. May mga nagalit sa kalupitan ni Kian. May mga naawa sa isang sandali ng galit na nagkulong sa kanya sa loob ng 4 na pader habang buhay, ngunit karamihan ay nalungkot para kay Leah. Isang talento na pinutol sa kalagitnaan. Sa mga music lounge kung saan siya dating nagtatanghal, paminsan-minsan ay kinakanta pa rin ng ibang mga artista ang kanta na nauugnay sa kanyang pangalan. Kapag umalingaw-ngaw ang boses, lumiliwanag ang ilaw ng entablado at tahimik na nakikinig ang mga manonood. Ang ilan ay naiiyak, ang ilan ay pinupunasan ng dahan-dahan ang kanilang mga luha. Sabi nila, ano man ang mangyari, si Leah Montefalco ay mananatiling buhay sa musika, sa alaala ng mga nagmahal sa kanya. Nang tanungin tungkol sa kaso, maikling sumagot si P. Loteto Colno. Nolasco na ito ay patunay ng fragility ng linya sa pagitan ng pagmamahal at pagkapuot. Binigyang diin niya, kung sa mga sandali ng galit, ang mga tao ay matututong huminto at makipag-usap, marahil ay mag-iiba ang lahat. Ang kwento ay nagtapos, ngunit ang epekto ay nananatili. Sa isang sulok ng Maynila sa mga huling araw ng Disyembre, mayroong nakaririnig pa rin sa ihip ng hangin sa Baseco Pasig Delta, kung saan ang isang lumang speaker box ay nagtago ng isang masakit na katotohanan. At sa simoy ng hangin na iyon, tila naririnig pa rin ang boses ni Leah, marupok ngunit taus-puso. Tila nagpapaalala sa lahat na ang karahasan ay hindi kailanman ang sagot at ang pagkawala ay hindi na mababawi. Upang isara ang file, inulit ng investigation team ang schedule at emosyon ni Leah sa huling mga araw bago siya pumanaw. Ang impormasyong ito ay hindi na para sa pag-akusa dahil nahatulan na ang salarin, ngunit nakatulong ito sa pamilya na mas maunawaan ang huling yugto ng kanyang buhay at bahagyang masagot ang tanong kung bakit nangyari ang trahedya. 3 araw bago siya namatay, pumunta pa rin si Leah sa sound studio ni Dennis Deng Ramos. Nagdala siya ng isang maliit na file ng dokumento na naglalaman ng printout ng liriko ng bagong kanta at ilang reference photos para sa gagawing music video.
Ikinuwento ng kawani ng studio na nakasuot siya ng beige wool sweater at kulay abo na scarf. Bahagyang make-up ang mukha, magalang ang ngiti ngunit hindi maitago ang pagod sa kanyang mga mata. 3 beses niyang pinakinggan ang mix, nagtala ng ilang notes para sa adjustment at humingi ng paumanhin upang umuwi ng maaga. Kinahapunan kinabukasan, nakipagkita si Leah kay Hannah, ang kanyang matalik na kaibigan sa labas ng industriya. Umupo sila sa isang maliit na coffee shop sa Makati. Ikinuwento ni Hannah na mas seryoso si Leah kaysa karaniwan. Sinabi niya na nag-iisip siyang umalis muna sa Maynila, umuwi sa kanilang bayan upang mamuhay kasama ang kanyang ina at balansehin ang kanyang sarili. Nang tanungin tungkol kay Kian, nanahimik lang si Leah, mahigpit na hawak ang cup ng kape. Pagkaraan ng ilang sandali, mahina siyang nagsabi, "Siguro, hindi na kami iisa ng direksyon." Nang gabing iyon, narinig ng mga kapitbahay ni Leah ang mga sigawan mula sa kondo. Hindi malinaw ang nilalaman, tanging ang boses lang ng lalaki at babae ang naghalinhinan, minsan malakas, minsan mahina. Bandang 11 p.m. tumigil ang ingay. Walang nakakaalam na yon ang oras na ang kulay abo na scarf ay mahigpit na umikot sa kanyang leeg. Ayon sa data ng telepono, pagkatapos ng krimen, umalis si Kian Del Rosario sa kondo at tinawagan si Dennis Ramos. Tumagal ng 7 minuto ang tawag. Sa panahong ito, sinabi niya kay Deng ang nangyari at humingi ng tulong. Nagmaneho si Deng dala ang pick-up truck. Nagkita sila sa parking lot malapit sa tulay. Inilagay nila ang bangkay ni Leah na nakabalot sa kumot sa sasakyan at tumakbo papunta sa Baseco, Pasig Delta. Kinumpirma ng CCTV footage at ng salaysay ni Manong Cardo ang buong prosesong ito. Inilagay nilang 2 bangkay sa lumang speaker box. Inihila ito sa isang sulok na bihira lang dinadaanan at umalis. Ang kawalang puso ng aksyon na iyon ang nagdulot ng trauma sa mga investigator matapos magsara ang kaso. Si P. Luted Cole. Nolasco ay naglaan ng isang bahagi ng kanyang huling ulat upang isulat ang kanyang personal na damdamin. Sumulat siya na si Leah Montefalco ay patunay na ang panggigipit sa trabaho kasama ng pagbagsak ng kasal ay maaaring humantong sa isang trahedyang kahihinatnan kung walang proper communication at tulong. Binigyang diin din niya na ang pananahimik ng mga tao sa paligid sa harap ng mga tanda ng problema ay minsan isang bahagi ng dahilan kung bakit hindi napigilan ang trahedya. Sa kanilang bayan, pinanatili ng ina ni Leah ang silid ng kanyang anak. Sa dressing table, nakalagay pa rin ang paborito niyang perfume. Ang lumang microphone na ginamit niya noong bata pa siya ay nasa drawer pa rin. Paminsan-minsan, dumadalaw ang mga matatalik na kaibigan at ikinukwento sa kanya ang huling mga pagtatanghal kung paano yumuko si Leah at nagpaalam sa mga manonood at ang kanyang mga ngiti na banayad ngunit totoo. Ang huling mga araw ni Leah ay hindi magulo. Walang malinaw na tanda na papasok siya sa isang daan na hindi na makababalik. Ngunit sa mga mata ng mga taong nakasalamuha niya noon, mayroong nanatiling isang bagay na malayo, tulad ng isang taong nakakita ng bagyo na paparating ngunit hindi nakaiwas. Ang sentensya ay nagtapos na ng maraming araw, ngunit ang mga kwento tungkol sa pagkamatay ni Leah Montefalco ay umaalingaw-ngaw pa rin sa buong Maynila. Sa mga pahayagan, ang mga headline tungkol sa kaso ay dahan-dahang napalitan ng mga bagong balita. Ngunit para sa mga involved, ang alaala ay hindi kailanman kumupas. Si Kian Del Rosario ay nagsisilbi ng kanyang sentensya sa isang correctional facility. Ang kanyang buhay ngayon ay tanging mga roll call, paggawa at tahimik na pag-upo at pagtingin sa labas. May mga gabi na nananaginip siya tungkol kay Leah, ngunit hindi ang kanyang nagniningning na imahe sa entablado, kundi ang sandali na nakaupo siya sa sofa na may kulay abo na scarf. Ang kanyang mga mata ay malungkot at malayo. Sa tuwing magigising siya, naramdaman niya na tila may pumipiga sa kanyang puso dahil alam niyang walang paraan upang baligtarin ang oras at baguhin ang nangyari. Si Dennis Deng Ramos ay nagbabayad din para sa kanyang pagkakamali. Sa mga liham na ipinadala niya, hindi siya nagsasalita ng marami tungkol sa buhay sa loob, inuulit lang niya ang isang pangungusap.
Sana noong gabing iyon, nagkaroon ako ng sapat na lakas ng loob na magsabing hindi, Anka. Ang pamilya ni Leah ay nagpatuloy sa buhay matapos ang mahabang araw ng kalungkutan. Ang kanyang ina ay nagtanim ng mas maraming puting bulaklak sa paligid ng libingan ng kanyang anak. Tuwing Sabado at Linggo, ilang dating tagahanga ang bumibisita upang maglagay ng mga bulaklak kasama ang isang maliit na card na humihiling ng kapayapaan. Sa hanay ng mga artista, ang pangalang Leah Montefalco ngayon ay nauugnay sa isang paalala. Sa mga music lounge, minsan ay kinakanta pa rin ng mga tao ang mga kanta na ginawa niya. Kapag umalingaw-ngaw ang boses, lumiliwanag ang ilaw at tahimik na nakikinig ang mga manonood. Ang ilan ay pumipikit, ini-imagine ang kanyang anino sa entablado. Ang ilan ay naiiyak, naaalala ang mga gabi sa Maynila nang si Leah ay nakatayo at kumakanta sa maaliwalas na espasyo ng musika. Nang tanungin tungkol sa kaso, isang maikling pangungusap lang ang sinabi ni P. Loten Cole Nolasco. Ito ay patunay na ang pag-ibig na hindi sinamahan ng respeto ay madaling maging puot, at kapag ang galit ay nanaig sa katinuan, sapat na ang isang minutong pagkakamali upang sirain ang buong buhay. Ang Baseco Pasig Delta ngayon ay iba na. Wala na ang lumang speaker box. Ang mga damo ay tumubo at tinakpan ang walang laman na lupa. Ngunit para sa mga nakakaalam ng kwento, tuwing dumadaan sila, nararamdaman pa rin nila ang isang lamig doon, hindi mula sa tag-ulan kundi mula sa alaala. Umalis na si Leah Montefalco ngunit ang kanyang kwento ay nananatili, tulad ng isang hindi natapos na kanta na ang bawat nakikinig ay nagsusulat ng natitirang liriko sa sarili niyang paraan.